puntahan muna natin si General Torre, mga kababayan. Ito si General Torre, ayan. Hindi, ito, mga bossing, tagos sa akin to kasi maitim din ho ako eh. No? Maitim ako? Oh, Di ba? maitim din ho ako eh, mga boss Chief Amuser eh. Hindi ho tayo maputi, no? Kayo manggi ho. At karamihan po sa atin, mga kababayan, kayo manggi po, di ba, Maxi? Karamihan po sa atin, normal ang kulay na kayumanggi ho, mga bossing. At madami din po nakakulay si General Torre. Yung paunggoy-unggoy po ni Max, ay ni Bastiho. Eh, grabe, para nga naman ho niyang tinatawag na mga unggoy po. Itong ang ating mga kababayang mga maiitim. Pakinggan niyo po si General Torre, mga boss. Oh. Yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Biruin niyo ho ang kampo ni Inday Sara Duterte, yung malakas ho ang loob na, maging professional naman kayo. Putik na to, itong magkakapatid na mga Duterte, pati yung tatay nila eh. Kapag ka ho nagsasalita yung mga yan, mga bossing, iisa po ang hibla ng tabas ng dila eh. Di ba? Iisa ho ang tabas ng dila. Biruin mo nga, sasabihin mo sa buong bansa, sa pamamagitan ng pagla-live na papatayin mo o ipapapatay mo ang Pangulo. Sasabihin mo sa kabuuan ng bansa na kumbaga pagka nagsuntukan kami o kapag ka nag-peace fight kami ni General Torre, bubugbugin niya, mabubugbog niya. Tapos ngayon wala atras. Oh, mahina ho ang utak, mga kababayan. Mahina ang ulo, di ba? Sabi ko nga ho sa inyo, mga bossing. Sabi ko nga ho sa inyo, kung ako ho, yung sa kalagayan ni Baste Duterte, at etong si Torre ang umaresto sa tatay ko, na ang dahilan kung bakit hindi na namin makakasama palagi ang tatay ko, no? Bubugbugin ko talaga to eh. Lahat ng pagkakataon ho, mga kababayan, na magkakaroon ako para bugbugin ko tong tao na to, gagawin ko. Bahala na. Gigil na gigil ako eh. Kung ako matalo, okay lang. Kung ako mabugbog, okay lang. Basta yung tsansa na yon, na pagkakataon na bugbugin ko tong tao na to, na si Torre, kukuhanin ko yun. Hindi ko palalagpasin yun. No? Lalo, kasi siya yung nagpakulong sa tatay namin na matanda. Pero nasan yung tapang nung Baste Duterte? Naghamon. Ako, alam ko ho, base doon sa nakikita ko na reaksyon ni Baste, gusto niya talagang bugbugin si Torre. Nanggagalaiti po talaga ang mga Duterte na bugbugin si Torre. Kung legal nga lang pumatay, baka gusto nilang patayin yan eh. Di ba? Oh. Kaya lang ho, kulang po sa tapang. Hindi kaya ng dibdib, mga kababayan. Hanggang ganun lang. O live tayo, sasabihin ko, bubugbugin ko yan. Live tayo, sasabihin ko, sasampalin ko yan. Pero, hanggang dun lang po yun. Boses lang ho yun. Salita lang ho yun, mga kababayan. Yung mismong tapang, wala. Hindi kaya ng yagballs. Ano ho? Sabi ko nga ho sa inyo, kung ako ang nasa sitwasyon ni Baste at itong pagkakataon na ito, boxing with gloves, baka ang aga ko pa dun eh. Baka dun na ako matulog para makapag-ensayo doon sa boxing ring na paglalagyan. Di ba? Pero nasaan yung tapang? Wala. Hindi kaya. No? Puro lang bubugbugin si Torre, sasampalin si Torre kasi nanggagalaiti sila. Pero wala. Hanggang salita, walang tapang. Ayan, isa po sa dahilan na nakikita ko kaya sinasabihan ng unggoy ni Baste Duterte, si General Torre, dahil gigil siya eh. Gigil siya, wala siyang magawa, no?
Hanggang doon lang po yung kaya yung tapang niya. Hanggang sa pagsasalita lang po. Kaya ibinubuhos na ho ni Barbie. Sorry! Si Mark Alfred kasi eh. Kung, kung ano-ano kinokomento mo dyan, natawag ko tuloy Barbie si Basta. Ay, hindi, pero gano'n na nga ho talaga yun, mga kababayan. Hindi na mabubura ho yun. Siguro hanggang si Baste ay sumakabilang buhay na po. Nakatatak na po sa kanya yung Barbie. Mga bossing, ay Barbie, takbo na. Nakatatak na po sa kanya yung pambansang duwag ng Pilipinas. Hindi na po mabubura yun, mga bossing. Di ba? Hindi na mabubura yun. O, tuloy natin. Yun. Yung gigil nila, kaya ganyaan. No? Kaya ganyan sila, yung bunganga nila, kaya hindi nila napipigilan. Pero hanggang doon lang po yung kaya ng tapang nila. Di ba, Ma'am Princess Paris? O, di ba, Ma'am Ralis Carlenga? Hanggang doon lang po yung tapang eh. Tuloy. Marami tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami onggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil Di ba? Tsaka ho, mga kababayan, uulitin ko lalagay ako sa position ni Baste. Magagawa ko ho na galit ako kay Torre, ipinapakita ko sa inyo na galit ako kay Torre, pero hindi nyo ako makikita na, napakabastos naman itong si Mark Ramos. O napakawalang paggalang naman itong si Mark Ramos. No? Kumbaga, public servant ako. Acting vice mayor ako. No? Kahit papaano, kahit na galit ako, kailangan maipakita ko pa din na disente tayong tao. No? Professional tayo. No? Kaya ko yan. Pero yung kay Baste, yung kay Sara Duterte, lahat po, mga kababayan, is, sabi ko nga kung talagang susubaybayan mo itong mga magkakapatid na Duterte, paiisipin mo parang may mga topak ho. Yun na nga ho ang sabi ni Senator Trillanes. Parang may mga topak o may topak daw po ang vice-presidente. Pero mo, vice-presidente ka, umabot ka diyan sa posisyon na yan. Tapos ang maririnig namin huhukayin mo yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Tapos itatapon mo sa West Philippines. Yan, anak ng pitong kuba naman yan. Di ba? Kasi muntik na ho ang ating bansa na maging normal po yung mga ganyang pagsasalita. Biruin mo, no? Normal lang sa atin yan sa Pilipinas. Yung mga ganyan-ganyan na mga pagsasalita. Muntik na ho, mga kababayan. Mabuti na lang po, marami sa atin, tayo, yung nagising na saglit lang. No? Saglit lang. Mukhang hindi na ata disente yung ating bansa. Yung pagpasok ng dating Pangulong Duterte, yung mga pamura-mura, parang gusto nga ho nating maging normal nung dati, no? Nung hindi ho tayo nagigising. Ngayon, saglit lang, gawin naman nating disente ang ating bansa. Ngayon, may pag-unggoy-unggoy pa sila ngayon. Wala Parang may mga topak po, parang hindi nila, mas masahol pa nga ho sa akin Di ba ako, simpleng tao. No, walang posisyon sa gobyerno. Simpleng vlogger lang, nagbablog. Pero iniingatan ko yung mga sasabihin ko dito. Di ba? Na hanggat maaari, maging disente, maging kaaya-aya yung simpleng vlog. Yan. Vice-presidente, acting vice mayor, congressman. Mga maririnig natin sa mga bunganga ho, walang kakwenta-kwenta. Muntik nang maging normal yan. No, buti ho, nagising tayo, mga kababayan. At meron na lang pong konti na yun pa din ang gusto. nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa poder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa... Correct. Yan ang nakikita ko sa kanila With the senators, hindi ko huli lahat ng senador, mga kababayan.
Kami ang nasa posisyon, kami ang masusunod, kami ang nasa poder. Wala kayong magagawa. No? Taong bayan lang kayo. Taong bayan lang kayo. No, kahit pa ang sinasabi ng konstitusyon dyan, shall forthwith into trial, wala kayong magagawa kung ano o kung kailan namin gustong gawin yung impeachment trial. Mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Ay, tumakbo ka pala, baste. Ayan, lipad ng Singapore. Mga DDS, kahit anong pagtatanggol nyo dito kay Baste Duterte, wala na yan. Mananatili na Barbie ng Pilipinas yan. Ay, Barbie! O di ba? Mananatili po yung bansag sa kanya, pinakaduwag na Bisaya. O. Di ba? Pinakaduwag na Bisaya. Baste Duterte. Sabi ho yan isang kay dyan. Good morning, sir. I know po sinabi niyo na po sa flag raising na you wanted to close that chapter na po, pero balikan lang po natin yung kay Mayor Bastejo. Meron hong mga social media comments ko pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match. Ano pong reaction niyo po doon, sir? Speaking of that, bago magsalita si General Torre, ako nga, sabi ko nga, di ba? Singapore lang naman yan. Ano? Naging busy lang si Baste. Naging busy ako eh. Si General Torre, imbis na matutulog lang sana ako sa bahay, linggo. Ayan pa. Bigla ako naging busy, bigla akong travel sa ano. Hindi, mga kababayan, simple lang ho. No? Yung gigil nila na upakan si General Torre, mga boss chief amo sir, nandoon na eh. No? Pagkakataon na lang, paano namin magagawa o paano ko magagawa na bugbugin tong si Torre ng legal? Ayan na! Pag nanalo ka pa dyan, di mas yung mga sinasabi mo, napatunayan mo. Ako ho, cancel ko muna tong flight. Cancel muna natin tong flight, no? Tumawag ka, iparebook mo na lang, pausog mo na lang yung flight. Puntahan ko lang ito, pagkakataon na ng pamilya natin ito, nabawian itong si General Torre. Yung mga bossing, ang gamit lang naman po na eroplano papunta ng Singapore, hindi naman po yung mga napagkalaki-laki eh. No? So kung nakaano man sila diyan, kung mga business class man sila, hindi ganun kalaki yung mawawala. Di ba? Oh. Mga anak, asawa, no? Mga kapatid, ika-cancel. Hindi naman ho sa Netherlands ang tumuloy eh. Singapore lang. Mga kapatid, mga anak. Oh, ipagpaliban natin ito sa isang linggo. Alam nyo bakit? Kasi si tatay, ipaghihigante. Ang ibig ko sabihin si Baste, si tatay, kausap yung mga anak o yung mga mahal niya sa buhay, pamilya Duterte. Kasi si tatay, ipaghihigante si lolo. Pagkakataon natin ito na bugbugin ko itong si Torre kasi siya yung nagdala sa kulungan kay tatay. Di ba? Mga bossing, di ba? Ganon kasimple. Hindi ako kumikita ng malaki. No? Alam mag-react. Hindi ako kumikita ng malaki. Pero kung yun po yung pagkakataon ko, mga kababayan, para bugbugin at makagante ako doon sa kinaiinisan at gigil na gigil ako, mano ba naman? 100,000. Sige, rebook mo na lang yan. Rebook mo na lang. Ito, yung pagkakataon natin, legal kung bubugbugin si Torre. Pero wala. Run away. Taka. Tumakas. Tumakbo.